Good day mga boss. Sa video na ito gagawa ulit tayo ng automatic solar light. Pero ibang ilaw naman ang gagamitin natin ngayon. Narito mga boss ang materyales na gagamitin natin. Kailangan natin ng isang pirasong 3.2 volts LiPo4 battery. Kailangan din natin ng 1 SBMS na pang LiPo4. Ito na yung sinasabi kong ilaw mga boss. Cob light ang tawag dito. Maliit lang siya, 3 watts lang pero maliwanag to mga boss. Gagamit din tayo syempre ng solar light module. Pag bumili kayo nito may kasama ng remote pero walang kasamang battery. Gagamit din tayo ng stranded wire pang wirings natin. At ang panghuli ay itong solar panel na 8 watts. Bali ito pala yung solar panel na nilagyan natin ng waterproofing. Umpisahan na natin mga boss. Kagaya ng palagi natin ginagawa, dito muna tayo mag-start sa battery. Ikakabit muna natin yung BMS sa battery. Bali lalagyan muna natin ng wire yung B positive at B negative ng ating BMS. Ayan mga boss, pumuto lang muna tayo ng maikling wire. Yung sakto lang sa BMS papunta sa terminal ng battery. Uunahin ko na itong negative mga boss. Tapos dito naman sa positive. Pag naihinang na natin yung wire sa B positive at B negative ng BMS, ihinang naman natin yung dulo ng negative wire sa negative ng battery. Tapos yung positive wire na galing BMS, ihihinang din natin sa positive ng battery. Balutan natin ng tape mga boss para medyo malinis tingnan. Next naman mga boss ay dito na tayo sa ating solar light module. Bale, una natin gagawin dito ay maglalagay tayo ng lead sa mga pagkakabitan natin ng wire para sa battery, sa solar panel at sa ilaw. Tapos mga boss, pwede na natin ihinang yung mga wire. Dito muna sa battery at sa ilaw. Yung para sa solar, mamaya na natin ihinang.
Pagkatapos niyan, ihinang na din natin yung wire na galing sa B positive at sa B negative ng module papunta sa battery o sa BMS. Ingat lang mga boss sa paghinang, baka kasi magkadikit yung negative at positive. Yung iba ang ginagawa, yung negative lang muna ang hinihinang, isang terminal lang muna. Pagtapos na sila mag-wiring, sa kanila hinihinang yung positive. Maglalagay din pala tayo ng LED or LED charging indicator dito. Bale kung saan nakahinang yung LED niya sa board, dun lang din tayo magtatap ng ikakabit nating LED. Panoorin yung mabuti yung video at tingnan nyo kung saan ko itatap yung wire. Bale yung negative wire, dun natin itatap sa may gawing kanan ng receiver ng remote. Tapos yung positive naman, dun natin ilalagay sa gawing kaliwa ng LED charging indicator na nakahinang sa board. Okay lang kahit masira nyo na yung LED na yan kasi lalagyan nga natin ng bago. Tapos ngayon, tetesting na natin kung tama yung ginawa natin. Bali, gagamitin ko itong solar panel na basag-basag. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, sabay sila umiilaw. Iisa lang kasi ang linya niyan.
Ibig sabihin, tama yung pinaghinangan natin ng LED. Ngayon mga boss, ididikit na natin yung battery sa junction box. Kanina, nung pinapakita ko yung mga materyales na gagamitin natin, hindi ko pala naipakita tong junction box na to. Bali, kadalasang ginagamit nga pala to sa mga CCTV. Waterproof kasi ito. Pero pwede kayong gumamit kahit yung orange na lang. Kung sa loob ng bahay nyo lang naman ilalagay, pwede na yun. Ako kasi kulay puti ang ginamit ko para medyo maganda tingnan. Ilalagay ko kasi ito sa kwarto ng anak ko. Madalas niya kasing nakakalimutan magpatay ng ilaw pag umaga na. Kaya automatic solar light na lang ang ilalagay kong ilaw niya sa gabi. Idikit na rin natin yung cob light sa takip ng junction box. Yung maliit na butas na yan sa baba ng cob light, diyan natin papadaanin yung wire ng cob light. Dikitan lang natin ang glue para sure na hindi matatanggal. Tapos maglalagay pa tayo ng isang butas na maliit dito sa takip kasi dyan natin ilalagay yung LED charging indicator. Bali, ang gamit ko nga pala sa pagbutas ay itong impact wrench. Tapos, binalaan ko ng step drill bit. Hindi ko pala naipakita sa video mga boss pero naglagay ako ng butas dyan sa may tabi ng battery. Bali, dyan ko papadaanin yung wire ng solar panel. Yung connector sa dulo ng solar panel, tinanggal ko na. Hindi na kasi ako gumamit ng DC female socket kasi ito tornilyo ko to sa kisame ng kwarto. Ayan mga boss, tapos na tayo mag-wirings. Bali, kakabit ko na lang yung takip. Tapos pwede na natin testingin. Ayan, okay na mga boss, gumagana na. Bali, 3 watts lang pala itong ikinabit ko. Pero kung gusto nyo ng mas maliwanag, meron namang 6 watts. Ilalagay ko na lang sa description box yung link para hindi na kayo maghahanap. At eto na mga boss, naikabit ko na sa kisame. O diba mas maganda siyang tingnan kasi wala kang makikitang wire ng solar panel. Nagbi-blink yung ikinabit nating LED charging indicator. Ibig sabihin, nagcha-charge siya. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.